diwan. Nandito ang Diyos para magabayan tayo at mapunta tayo sa liwanag. At nandito po sa Bible, nasa 1 chapter 12, verse 46-47, ako'y naparito bilang ilaw ng sanglibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Kung mapakinggan ngayon man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan, kundi upang ipigtas ito. Ito po yun, yung salita ng Diyos. Kaya nandito po ang Diyos para tayo ay magabayan at mabigyan ng liwanag at malayo tayo sa kapahamakan. Binigyan po tayo ng pagkakataon magbago at magbalik loob sa Diyos. Kaya gusto po tayong iligtas ng Diyos para hindi tayo mapahamak. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng pagkakataon para gawin po natin ang kabutihan upang mapunta po tayo sa tamang landas patungo sa kanyang kaharian. Kaya nandito po ang liwanag para magabayan tayo at upang hindi po tayo mapunta sa kadiliman. At nakasulat din po sa Bible na nasa Episode chapter 5 verse 13, ngunit nalalantad ang lahat ng mga bagay na sinasaway ng liwanag, sapagkat ang liwanag ang naglalantad ng lahat ng mga bagay. At nandito po ngayon si Ama Eden na siyang nagbibigay ng mensahe mula sa langit, dumadaan sa kanya at pinapaliwanag po sa ating lahat. Nalalaman po natin kung ano ang tama at mali. Kaya dapat po nating pakinggan at sundin ang mga mensahe na pinapahayag po ni Ama Eden dahil yun po ang katotohanan. At nilalantad na ni Ama at nakasulat din po sa Bible ang mga sinasabi po ni Ama mula sa langit, pinahayag galing sa langit, pinahayag kay Ama Eden at pinahayag sa ating lahat. At ito na po yun, yung nakasulat po sa Biblia, nasa Episode chapter 5, verse 30, ngunit nalalantad ang lahat ng mga bagay na sinasaway ng liwanag, sapagkat ang liwanag ang naglalantad ng lahat ng mga bagay. At ito na po yun. At muling nagsalita, nasa 1 chapter 8, verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di na lalakad sa kadiliman. At ito na po yun na pinapaliwanag po sa atin ni Ama Eden, ang mensahe mula sa langit, upang malaman po natin ang ating mga gagawin, kung tama ba o mali ang ating mga ginagawa. Kaya sundin po natin habang nabubuhay po tayo dito sa mundo, ay gawin po natin ang kabutihan, ang pag-ibig, ang hiniral po natin, dahil yan ang daan patungo sa kanyang kaharian. Ang pagmamahal, marunong tayong magkumbaba, rumispeto, at tumulong sa kapwa. Yan ang kayamanan natin na madadala po natin patungo sa langit. At yung liwanag na yon ay napakita rin po sa akin at nabidyohan ko po ng live dito po sa harapan ng templo na tumapat po kay Ama Eden at nandito po yun sa Facebook ng live. Kaya dapat po natin sundin kung ano ang pinapahayag po ni Ama Eden na nandito po ngayon na pinapaliwanag po sa atin ang mga araw tungkol sa salita ng Diyos upang malaman po natin ang dapat po natin gawin at masunod po natin ang kalooban ng Diyos. Gawin po natin ang kabutihan. Yung liwanag na nagpakita sa akin ay ito po yun. Noong January 25, 2024, at ito po yung live na nabidyohan. Nabidyohan ko po ng live dyan po sa harap po ng templo na ito po yung liwanag na sinasabi. Sinasabi ko po na pinatotohanan ko po dahil yan ang katotohanan na nakita ko po ang liwanag.
na galing sa langit na tumapak po kay Amang Eden. Kaya yung mga pinapayag po ni Amang Eden ay pinahanap po sa amin yung mga pinapayag mula sa langit, pinahayag kay Amang Eden at pinahayag po dito para sa lahat ng mga tao na nanonood sa ating lahat upang malaman po natin ang katotohanan. At ito na po yun yung video na nakita ko po at nabidyohan ko po ng live. Kaya sundin po natin ang sinasabi po ni Amang Eden. At dito po lahat ay nalalantad po ang lahat sa pamagitan ni Amang Eden. Yun lang po, maraming salamat po. Yung nag-approve yung ilan. Ang nag-approve po ito ay pinost po sa Facebook, ang 84 na grupo po ang nag-approve itong nakapost po ng live na liwanag po. Galing sa langit, dumaan sa araw, tumapat kay Amang Eden. Dito po sa harap ng templo ng Lubang Kalasyaw, Pangasinan. January 25, 2024 ang nangyari po itong live video. Yun po, maraming salamat po. Pwede mo sabihin ilan na nag-approve yan. Nandito po yung nag-approve. Basahin ko po. Nakasulat po dito po sa Facebook din ko yung nag-approve. 84 na grupo po ang tumanggap ng post na ito. Basahin ko na po. Nasa Hugot Sundalo OFW PNP Scout Ranger Groups. Third Eye Study and Spiritual Activity Pilipinas Teachers Never Prosper. Daily Mass Reading Tagalog. Daily Butterfly Group by Joan. Holy Trinity, Alpha and Omega, Jesus Christ, Overall Spiritual Division. Light Church Connect. Pag-ibig sa larangan ng pagmimisyon spiritual. Iwagan ng buhay sa anting orasyon at katotohanan. Salita ng Diyos. Pagpapakapit ng orasyon na walang debosyon. Soul Sisters, Charity, Family and Friends. Spiritual Faith Healing, Divine Mission. One Pangasinan Drivers Group. Philippine Spiritual Academy. Team Saging at Mani, Lapakan ng Girls for Engagement. OFW Community, Riyadh, Saudi Arabia. Inspiration Matters Talk. Elpidio and Robio Junior Kids. Spiritual Group. Mga makabagong kaalaman at pamamaraan sa panggagamot spiritual. Mga Gamot Philippines, Spiritual Healer. Kalasyaw Hometown. PBMA, SMBU, Romanian Missionary. A spiritual movement and humanity. Let's help each other grow our real engagement. Diyos ang tunay na nagmamahal sa tao. Kalasyaw, Pangasinan, Young Healer, Calling All Starseeds, Psychic Reading, Back to Face, Hilda Tibolical Team Subscribers, Pulahan for Blood United, Samahan ng mga manggagamot at mag-aaral, Los Biminda, Samahan ng mga mandirigman ng Diyos Ama, Bansang Maharlika tinakda sa atin ng Ama, BMIAA, Samahan ng mga Santinito Missionary, OFW Lights, Bansang Maharlika ang anting sinilangan, BMAS, Third Eye Talk, Non-Conformist, Everyone Welcome, Lihim na Karunungan, Hiwaga, Kababalaghan, Aring Dardar, Pulahan, Samahan ng Taga-Burinaw, Prayer for Health and Healing, God is our strength, Team Resbacker, Healing in Beyond, Team Palanga, OFW 24/7 Rescue, Antings Paranormal, and the Unexplained, Catholics Worldwide, Sergeant Alnor Blood Span Group, Kahal Talk with Doc Paul Angelo, Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary Prayers, Spiritual Mobiles 1111, let's support each other groups, Team Mami, MC Wells and Life Community, Hoity Toity Miss Priest, Senior Nazareno, PMMA, TMA, PNP Exam Review, SPM, Sinirara Kanuya, Antiki, Mga Gamot at Antingero,
ang lihim at biyak na karunungan ng Alpha at Omega at ng katastasang Diyos spiritual guide, lihim karunungan ng timotya kalikasan, spiritual world. Mga Mary prayer for us, samahan ng spiritual Yahweh, Ilagan ng Mindanao, Guardians Group Brotherhood, ang misyonaryo, 12 being Cruzado, Supremo Zendex Group Kids, Tropa ni Lagatao Avenue, International Lovers Group, National Tribal Media, Official FB Group, Guardians, Tropang Matigas Black, Spiritual Children of Saints Padre Pio, My Twin Flame True Love, All Guardians Nationwide, Spiritual Magic, Pangasinan Love Ito, Spiritual Healing. Hindi po na grupo po ang tumanggap at ito po yung tinanggap po nila sa live video na nabidyohan ng live dito po sa harap ng templo. Tumapat kaya mahilin ang luwanag galing sa langit duman sa araw. Yun lamang po, maraming salamat po. Maraming salamat din. Para makita mo yung pati yung tumanggap. Para maniwala sila at may tumanggap din sa atin. Ang tumanggap po. Init yan. Tumanggap na ito po. Init yan. Yung ito po na tumanggap, init yan po. Dito muna pakita mo dito. Para makita nila, para mabasa nila ang tumanggap. Yun naman bro. Isa. Parang hindi ebidensya. Ano? Sa muna. Hindi lang gawa-gawa. Tapat mo. Opo. Kasi Ito, Ito po yung mga tumanggap po na nag-approve sa post na ito ng 84 na grupo po. para makita nila. Uy, atog tayo. Yung Ito po yung mga tumanggap po. Pwede mong bigas mo. Ito sa tapat. Opo. Yan yung mga tumanggap po sa live na post na po ito. alam nila kung saan yun. Yan po ang mga tumanggap po. Mga grupo na tumanggap. 84 na grupo po. Yung mga tumanggap sa live na ito. Ng liwanag galing sa langit. Yan ang mga tumanggap. Tinagad doon. Madali ang pan. Yan lang ang pinakita na lang para Ito po yun. para alam nila. Yan yung minimensahe ni mga Eden galing sa langit. Ang mga mensahe pinaanak po sa amin nakasulat sa Biblia. Yung para lahat ng mga sinasabi natin. Ito po yun. Nilalantad ko ng kapasulan Ito lang. po yung liwanag galing sa langit. Yan po yung nabidyoan ng live dito po sa harap ng templo. Ang liwanag galing sa langit dumaan sa araw at tumapat kay Ama Eden. Para hinihintay lang. Ano? Like po yan anak po na sinare po namin yan sa iba't ibang grupo po sa buong mundo. Para Itipong ilantan groups na lahat po. ang Lahat po ng mga iba't ibang grupong spiritual, iba't ibang samahan ang na big God. naglilingkod sa Diyos. Tumangkap po sila Ay hihintay sa ating gawain. bawat isa. Ang maglilinis sa inyo ay mawalan. Tulad nasusulat kayo ng masama. Akala ninyo ang Diyos. At lagi ninyo binibintangan at sa mayroong kasalanan. Kung totoo wala ang nagawa. Isa lang tayo. Ang ulo sa inyo. Mahalan lang tayo. Sakit sa inyo. Ang bigay niya. Pakiramdam ng masama sa inyo. Ako lang yung tagaligtas ninyo. Dapat humiling kayo. Doon
oras ng kagalingan, hindi magsinta. Dahil ang isa lang bagay, sabi ng Ama, yung mga bagay at hindi natin dapat gawin ng makakasama. Dahil yun din, makakasama din sa inyo kung gagawa sa inyo. Pagdating ng bigwan, talaga nakasulat yun. At si Taning lilinisan, kasali Yan na. po ang nabidyohan ng live dito po sa harap ng templo po. Ang January 24, ang mangyari yan, 2024. Mr. Moses yan. January 25, Yung tubig, 2024. iiwas yung pagliligtas. Yung lahat ang nililigtas yun. Okay, maraming salamat po Yung sa mga pinaniwala, nanonood. lilinisan na yun. Ang maiwan ay maiwan. Oh. Yun din ang style doon. Tama sabi ni Mami. Halimbawa, nandito. Nabidyohan ng live kaligtasan. January Yan, pupunta yung big one. Ang tubig, iiwas yan. January 25, Napabalik ko lang, 2024. linisan ng lahat. Nabidyohan po ng live. Doon na. Magsisisi ang dapat magsisisi. Dahil kasama na rin. Maraming salamat po. Doon mo makikita ang tubig. Huli na hininga mo. Kung bumagsak yun, last na hininga mo yun. Dahil iagos ka na sa tubig. Doon na pagsisisi ka rin. Yung lindol. Kasi darating ang nakasulat ay nakasulat. Ang kapayapaan kasi ang hinihintay ng Diyos. Kung halimbawa, kung sino ay naniniwala sa Kanya, kung ano man ang kaligtasan ng lahat, ano man ang gusto ng Diyos, ay mapalad tayo. Sabi ng Ama, mapalad kayo. Dahil ako ang iyong mga pinili, sabi ng Diyos. Kung sino nagbigay ng buhay sa atin, at doon tayo kumapit. Hindi na tayo magbintang man ang anong man nangyayari ng sakuna. Hindi gawain niya yan, gawa ni Taning yan. Para susubukan lang tayo kung saan tayo matatag kumapit sa Kanya. Dahil ang lahat yan, sa punot dulo yan, si Taning pa rin ang gumagawa ng sakit. Si Taning pa rin nagbigay ng problema sa atin. Dahil hinihin lang ng utak natin, akala natin ang Diyos ang parusa. Kahit kailanman, hindi magpaparusa ang Diyos. Dahil nakasulat din. Kasi ngayon, nilalantad ko na dahil yun ang tunay, yung katibayan at katotohanan. Dahil ayaw ko sasabihin, dahil lagi lang ang Diyos ay nasisisi. Kung sumuhala na ito nangyayari sa atin, dahil ang lahat yan, ang gusto ng Diyos, ang gusto ng Diyos, bakit hindi tayo lumapit sa Kanya? Imbis magsisisi tayo, humiling tayo ng kaligtasan niya. Humingi tayo ng kagalingan natin. Dahil ang lahat ang sakuna, anuman ang nangyayari dito sa mundo natin, gawa ni niya. Dahil sinusubukan lang tayo hanggang saan tayo kumapit sa Kanya. Dahil tayo kasi lupo. Dahil kung ilang oras ay hindi pa rin tayo sumunod, ay aasahan natin dahil nakasulatin ang darating, ang bigwan, at doon na lahat ang maulit. Doon na tayo ang magsisisi kung huli na ang lahat. Tama, hindi. Ang pagsisisi, huli na ang lahat. Dahil paglilinis yan, sabi ng Ama, dahil hindi naman kayo at tumawag sa akin, hindi naman kayo naniniwala. Isa pa, ano-ano pa, mas lalo mga pilosopo, sabi ng Ama, ay sobra na. Pagdating ng oras, sabi niya, ay lalapit kayo rin sa akin paghuli na ang lahat. Dahil ang gusto ng Ama, habang maaga pa, ayusin na at magbago na ang dapat magbago. Dahil pagdating yun, wala na kayong maasahan at tutulong sa inyo dahil pati ako nakalimutan ninyo, sabi ng Diyos. O, tingnan niyo, ano nangyayari sa mundo natin? Parang pinabayaan tayo dahil hindi naman ay siya ang gumagawa yan. Inihintayan tayo kung kayo tumawag sa Kanya. Dahil akala ninyo na, nandiyan na. Tumidol, nandiyan na. Pumirma, may namatay. Pinarusahan na nandun. Karamihan yan. Tama hindi? Kung pinarusahan kayo ng Diyos, bakit pa tayo binuhay niya dito? Bakit pagiging tayo ng katawan? Kung Diyos yung pinagsisisihan natin, dahil ang Diyos, walang kasalanan dahil tayo ay hindi ay freedom, ay laya. Hinihintay lang ng Diyos ay tumawag kayo sa Kanya dahil pinamatyalan tayo ng Diyos.
Amin ang Diyos, kung ako ay inyong tinatawag at ang inyong aangyay at nagpapantay sa inyo, sa dami ninyo, kung hindi ko kayo mahuntayan, maraming anghel at sinugo ko para sa inyo. Dahil lahat ang pangalan ko ang inyong tinawag, bababa ang mga anghel at kayo ang gagabayan nila. Oras may nangyari sa inyo, ang anghel yun kung sinasabi ko pinababantay sa inyo, parurusahan ko, sabi ng Diyos sa mga anghel. Por eso, lagi natin tandaan, kung ano man ang bagay na ramdaman natin, lumapit tayo sa Kanya dahil sa Kanya ang lunas. Pulot dulo ang mga sakit, kaya niya, pigilan niya dahil yun lang ang hinihintay ng Diyos. Kumapit tayo sa Kanya, magpatutulan tayo. Hindi lang naman kung kailangan natin siya at doon natin ay tatawagan. Karamihan din, kung doon tayo nagkakasakit, doon natin silang naaalala. Minsan, kung wala tayo sakit, nakakalimutan natin ang bawat ang katungkulan natin sa Kanya. Dahil kailangan natin siya lagi. Bawat tulog hanggang sa pagkain, hanggang sa trabaho, kailangan bibigay ng gabay sa Kanya. Amen? Amen. Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Puso mahirap mapusta habang may buhay tayo. Hihingi tayo ng mga gabay sa Kanya. Huwag tayo magsisi, huwag tayo magkitid, mga ito, parusatan ng Diyos. Kahit minsan, kahit kailaman, hindi nagbigay ng sakit ang Diyos. Dahil ang hawak dito sa lupa, si Tarim, ang hawak sa taas, ang Diyos. Diyos at bababa ang siyang pupukpok sa atin. Ang mga tao ay sumusunod sa Kanya. Amen? Amen. Excuse me. Dahil ang nais yan, Diyos pa rin ang pag-ibig. Ikaw mo, meron ka ba masasabi yan? Meron po, Ama. Hello po, ayan, pagpalang hapon po, iyan sa ating lahat. Purihin natin ang ating Panginoon na siyang lumikas sa lahat. At narating naman ang oras ng pagbubulay-bulay natin ng kanyang salita upang malaman po natin ang katotohanan at mga bagay na nangyayari po dito sa daigdig. Yung po yung sinabi po naman na totoo yun, nangyari lahat ng mga sakuna yan dito sa mundo. Yun po yung nakatakdang mangyari. Nakasulat po yan. Pero kapag tayo po'y laging nanalangin sa Diyos, laging tumatawag, tulad po ng sinabi niya kanina, magpapadala siya ng anghel sa atin upang tayo'y iligtas. Totoo po yun. Mabasa rin po dito sa kasulatan, mabasa sa Salmo 91 verse 9 to 12. Ang nakasulat dito, dahil ginawa mong kanlungan ang Panginoon, ang kataas-taasang Diyos, ang aking tagapagtanggol, walang kasamaan o kalamidad, anumang salot ang darating sa iyo at sa iyong tahanan dahil uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel upang ingatan ka saan ka man mapunta at bubuhatin kanila upang hindi masugatan ang iyong mga paa sa bato. Yan. Ito po yung sinabi po ni Ama kanina na magpapadala ang Diyos ng anghel. Yan. Dahil kapag tayo po'y laging nanalangin sa Diyos, sabi rito sa kasulatan na walang darating na sakuna sa atin. Walang darating na kalamidad. Wala ring darating na sakit dahil tayo ay laging umaasa sa Diyos. Ang Diyos yung nagiging kanlungan natin. Kaya tama po yung sinabi ni Ama na kailangan tayo po'y laging manalangin upang sa ganon tayo po'y kanyang ililigtas at maging sa ating sambahayan ay walang anumang darating sa kanila dahil ang Diyos ang ating kanlungan, siya ang nagliligtas sa atin. Kaya gawin po natin kung ano yung narapat at sa Diyos po tayo laging tumawag at magtiwala. Yun lamang po, maraming salamat. Ito po yung sinabi ni Brother Sisto. Dapat tama po yung kailangan huwag po tayo makalimot sa Diyos dahil wala tayo dito sa mundo kundi dahil sa Kanya. Lahat ng mga bagay kailangan bago po tayo sumilot ay unahin po muna natin ang Diyos para magabayan po tayo lagi at malaki po tayo sa kapangatan.
At nandito po nakasulat po sa Bible na sa Philippians chapter 4 verse 6 hanggang 9. Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay, sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kapag ginawa nyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-isip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. At ang kapayapaan ito ay hindi kayang unawain ng tao. Bukod diyan, mga kapatid, lagi ninyong isa-isip ang mga bagay na mabuti at kapuri-puri. Mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Ipamuhay nyo ang lahat ng natutunan nyo at tinanggap mula sa akin, sa salita at sa gawa, at sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ito na po yun. Kailangan manalangin po tayo at isagawa po natin. Gawin po natin yung kabutihan kung gusto natin umangat yung buhay po natin umunlad, ay kumilos po tayo, magsipag po tayo. At unahin natin palagi ang Diyos, manguna siya palagi, manguna. Manalangin po tayo, na humingi po tayo ng gabay. Ito upang sa bawat kilos po natin ay maging maayos ang lahat. At yan ang dapat natin tandaan na habang nabubuhay tayo dito sa mundo, ay gawin po natin yung kabutihan. Kung gusto natin humaba din yung buhay po natin, ay alagaan po natin ang katawan po natin at unahin po natin palagi ang Diyos. Gawin po natin ang kabutihan. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Ang gawain kabutihan, marunong tayo magkumbaba, magkibagay, tumulong sa kapwa. Yan ang kayamanan na madadala po natin sa langit. Ang pag-ibig, ang pagmamahal. Yan naman po. Maraming salamat po. Yan. Ilan tayo? May tatlo pang pasyente dito. Ayan. Apat sila. Salamat. Dito lang naman ang pag-pray mo na tayo para sa hiling natin sa natin. Kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Amen. Amen. Na-bless you. Wednesday sa inyo lahat. Tapos pag-usap yan, pagbulat sa salita ng Panginoon. Yan, pasok mo muli ang lahat sa loob yan para manalangin ang bagay ng kahilingan, karamdaman, masakit. Isal po muna. At sa loob para po mas mabilis po yung kagalingan na karamdaman. Yan guys, Wednesday po sa inyo lahat. Shoutout kay Kuya Ariola yan. Tumikis Manuel. Yan, shoutout po sa inyo. At kay Rosemary Sabala Fernandez. And kay Mario Rahas. Thank you for watching po sa inyong lahat. At sa lahat po na dumating sa amin dyan. Shoutout kay Rhea May Yulo. Yung dating kanina. Shoutout po sa inyong lahat. And thanks po yan sa bawat sa ating. Ingat po palagi. And God bless po. Mag-end na po tayo para pasok sa loob.